Sa katunayan, sa likod ng kamalayan, inaatake pa rin ito ang anumang lugar na may bahagyang galaw. Nagsalita si Bang Hao, parang zombie pala. Si Ao Chu, na nakatayo sa likuran, nag-aalala na nagtanong, makakakuha ba ng impeksyon kung nakagat? Si Tang Li, nakakrus ang braso, nagmamasid mula sa salamin at sumagot, may pagkakatulad ang batas na ito. Ang pagkakadikit sa nilalang ay magreresulta sa pagkabulok ng bahagi na iyon. Sa malubhang kaso, maaari itong humantong sa kamatayan. Bagaman hindi ito magiging zombie, ang alpha virus na pinag-aralan at ginawa namin noon ay napakahina ang epekto sa mga daga. Ngayon, inilagay namin ito sa isang malaking dami sa katawan ng isang nilalang, at mayroon itong kaunting pagbabago. Hindi ito maituturing na ganap na bigo. Ang baboy doon ay nakatingin sa kanila sa pamamagitan ng salamin habang patuloy na naririnig ang kanyang mga salita, ngunit upang umusad pa, kailangan pa ring patuloy na magsaliksik sa mga datos. Nakakrus ang mga braso ni Luli sa dibdib. Sa isip niya, kung talagang ganoon, kung gayon ang sukat at antas ng pagkaalerto sa laboratorio ay kailangang i-upgrade. Kahit papaano, kailangang magtalaga si Bang Hao ng isang elite team upang magbantay. Ang siyentipikong eksperimento ay isang pangmatagalang proyekto. Hindi maaaring basta-basta na lang. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, nagsalita si Luli, Old Dang, gusto ko ngayong tingnan ang iba pang eksperimento ninyo. Sa harap ng isang maingat na nakasarang bakal na pinto, parang vault ng bangko, sa silid na may mga modernong kagamitan, ang babae ay nakaupo ng nakayakap sa kanyang sarili sa ilalim ng makinang nakakulong sa salamin. Madilim ang mukha niya at patuloy na bumubulong, panaginip lang ito, 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 panaginip lang ito. Narinig ang mga yabag at boses, ate, alam mo ba kung anong uri ng tao sa mundo ang pinakakaawa-awa? Ito ay yaong mga taong hindi kailanman makaka-realize ng katotohanan. Tumakbo ang babae. Malakas niyang pinalo ang salamin gamit ang dalawang kamay at galit na sumigaw, ikaw. Ikaw ay isang duwag. Ikaw ang humuli sa akin dito. Ikaw ay isang kidnapper. Ikaw ay nagkasala. Nakakrus ang mga braso ni Sumu sa dibdib. Kalmado siyang sumagot, sayang sa laway. Hindi mo kailangang magsalita. Ayaw ko nang malaman pa. Sa sandaling ito, narinig ang tawag na nakuha ang atensyon ng dalawa, Zhaolan ay laganap sa buong bansa. Umiti ng bahagya si Sumu, sa ilalim ng pamilyar na boses na naglalahad ng mga krimen ang pandaraya at pagbenta ng mahigit 53 batang anak ng mga manggagawa, sa pilitang pagkulong at pagbenta ng mahigit 50 kababaihan. Ang walang puso mong mga aksyon ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay inilagay sa lugar na ito. Nanlaki ang mata ni Zhaolan sa gulat at nagtanong, kayo. Kayo ay ni. Malakas niyang pinalo ang salamin at sumigaw ng takot, ako. Inaamin ko. Inaamin ko ang kasalanan. Dalhin niyo ako sa kulungan. Buong-buo kong inaamin ang kasalanan. Ngumiti si Luli at nagsalita, Miss Zhao, gusto ko lang na maunawaan mo. Ang mga kasalanan na nagawa mo ay hindi maaaring matubos sa pamamagitan lamang ng pagkakakulong. Napatigil si Zhaolan. Hindi na siya sumisigaw, nanatili siyang tulala sa loob ng ilang segundo at nagtanong, ano? Ngunit hindi nagtagal, nataranta siya sa takot at sumigaw, anong ibig sabihin ito? Ano ang ibig sabihin mo? Sa ilalim ng mapagmalasakit na tingin ni Luli at Sumu, umatras si Zhaolan, takot na nagtanong, volunteer. Anong ibig sabutin? Ngumiti si Luli, wala namang ibig sabihin. Gusto ko lang magsagawa ng kaunting eksperimento sa iyo. Napatigil siya at nagtanong, eksperimento. Nagbago ang kulay ng mukha niya at nautal siyang nagsalita, ako ayaw ko. Talagang hindi. Nataranta sa takot hanggang sa nanginginig ang kanyang mga kamay at paa, natumba si Zhaolan at nagmakaawa, kung pakakawalan niyo lang ako, lahat ng perang kinita ko sa mga nakaraang taon, ibibigay ko sa inyo lahat. Narinig ito, napabuntong hininga si Luli sa pagkabigo at nagsalita, mukhang para sa ganoong nagrereklamo na volunteer, ayos lang. Ako ay isang taong hindi gusto ang pilitan. Lumingon siya, dalawang kamay sa bulsa, habang naglalakad, nag-utos siya, Sumu, makipag-ugnayan ka. Papuntahin mo rito ang mga tao para kunin siya. Nalito si Sumu, nautal, Sir. Sir D. Si Zhaolan, na parang nakakuha ng ginto, nagmamadaling nagsalita, salamat.
Ako sa oras na lumabas ako, agad kong ililipat ang pera sa inyo. Umiti si Luli nang may paghamak, ako ay medyo mapili sa kalinisan. Ang ganyang uri ng pera, ipunin mo na lang para sa sarili mo. Bago umalis, kumain ka muna ng mabuti. Nagtaka si Zhaolan, ha? Anong sinabi mo? Umiti si Luli at nagsalita, sige, paano magiging kasing tapang ng isang two-faced na tao tulad mo, Miss Zhao? Naintindihan ni Sumu ang ibig sabihin at sumagot, sa kabuuan, halos 100 death sentences. Narinig ito, nagpatuloy si Luli sa pagsasalita, nagbabanta, ang buhay ay nanganganib. Sigurado ka na? Nagpatuloy si Sumyu, kinumpirma na nina Professor Jiang at Professor Du. Ilang beses na kamatayan ang sapat na. Umiti ng bahagya si Luli na may pagtataka, ano ba ang dapat kong sabihin? Siguro. Maligayang pagdating sa iyong kamatayan? Pagkatapos ay lumingon siya at nag-utos, agad siyang ilabas sa aking paningin. Sayang talaga ang mapagkukunan. Malinaw na sumagot si Sumu, opo, sir. Bigla, sumigaw si Zhaolan, sandali. Ako ayaw ko pang mamatay. Huwag ninyo akong ipasa. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Biglang may na-realize siya. Nanlaki ang mata niya at naisip niya, volunteer. Pagkatapos ay malakas siyang sumigaw, sumasang-ayon ako na maging volunteer. Sumasang-ayon ako na maging volunteer. Lumingon si Luli, nag-iisip at nagsimulang magsalita, Miss Zhao, ayaw kong pilitin ka. Ayaw kong magdesisyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot, napilitan siya sa sulok. Pinilit siyang sumang-ayon, ako mismo ang kusa. Ako mismo ang kusa. Umiti ng bahagya si Luli na siyahan. Lumingon siya at nagsalita ng may pagkapilyo, gusto ko ang mga taong marunong umayon sa takbo ng panahon. Kung ganoon, patuloy na mag-enjoy sa paghinga. Si Zhaolan ay natulala pa rin, madilim ang mukha, mabilis ang hininga, hindi naglakas loob na magsalita kahit isang salita. Bago umalis, huminto si Luli ng ilang segundo at hiniling kay Sumyu, sumama ka sa akin pabalik sa Eternal Club. Sa loob ng pamilyar na opisina, nakatayo si Sumu sa formal na posisyon, ang kanyang tingin ay diretso sa harap. Nasiyahan si Luli at pinuri, kailangan kong aminin, napakahusay ng ginawa mo sa pagkakataong ito. Kalmadong sumagot si Sumu, salamat sa papuri, sir. Sinabi ko na po, ipapakita ko ang aking kakayahan sa inyo. Itinaas ni Luli ang kanyang kamay sa baba at tumawa ng may pagtataka, Bang Hao ay nakarecruit ng isang medyo interesante na tao. Sa sandaling ito, nagmadaling nagsalita si Sumu, Sir, hinihiling ko sa inyo na tanggapin. Sa kanyang matiim na tingin na hindi umuurong, nagbigay siya ng hiling, hayaan akong maging inyong time agent. Tumango si Luli at sumagot, ito ang nararapat sa iyo. Isang maliwanag na sinag ang bumalot sa katawan ni Sumu. Lumipad siya sa ere, nagulat at nataranta. Lumitaw ang Roman numeral clock, kasabay ng tunog na tila inilipat sa ibang espasyo. Ang mga ugat ay lumabas sa buong katawan niya, mula sa mukha hanggang sa mga braso. Tumawa ng mahina si Luli na promote ka na. Lumapag ng matatag si Sumu. Bumuntong hininga siya. Si Luli, dalawang kamay sa likod ng mesa, kalmadong nagsalita, nakamit na ang kasunduan sa ahensya. Pansamantala, magkakaroon ng ilang bagay na hindi akma. Bahagyang nagulat si Sumu, ngunit nahanap din niya itong interesante. Nagtaka siya sa sarili, ito na ba ang kapangyarihan ni Sir? Nararamdaman ko na ang oras. Lumapit si Luli kay Sumu at nagtanong, sige, saan mo gustong pumunta susunod? Iniangat niya ang kanyang kamay mula sa lupa. Habang tumatayo, sinabi niya, sa isang lugar kung saan mas maunlad ang martial arts. Mahigpit na hinawakan ni Sumu ang kanyang kamay, punong-puno ng sigasig. Italia. Sa ilalim ng mabituin na kalangitan. Sa buhay na lungsod. Sa Villa. Isang boses ang narinig, ilang taon lang tayong hindi nagkita, bakit ganyan na ang itsura mo? Nasaan na ang batang henyo na nakita ko? Lintik. Narinig ang paghamak. Napangit mo na. Isang lalaki ang nagsalita, naalala mo pa ang anak ko. Agad na may narinig na tugon, syempre. Mas mataas ang talento niya kaysa sa iyo. Narinig ito, kumunot ang noo ng kalbo na lalaki at nagsalita, gusto niyang umalis sa akin. Naging tulala si Hao Gaoming at nagtanong, ano?
Ang lalaking nakaupo sa mahabang upuan ay nagkwento, mula nang ipanganak siya, may hereditary disease. Gumamit ako ng hindi mabilang na paraan para iligtas siya, ngunit tulad ng dati, sa pagharap ko sa buhay ng aking asawa, ang aking kaalaman ay naging walang silbi. Ako ay naging isang bigo, wala nang iba pa. Sa pamamagitan ng screen ng telepono, nagsalita si Hao Gaoming, "Inalo, Laiwen, kapatid, kailangan mong maging malakas." Diyos ko, napakabigla ng balita. Buntong hininga si Levin, pagod na sumagot, malapit na rin siyang mamatay. Bigla, nagsalita si Hao Gaoming at nagtanong, "Kilala ko ang isang tao. Dahil kasali ka sa isang lihim na proyekto, baka sinusubaybayan ka. Kaya, maginhawa ba ang pag-uusap natin ngayon?" Napatigil si Levin na tila naintindihan ang ibig sabihin. Sa Marangyang Villa, narinig ang boses, "Palitan ko muna ang telepono." Makalipas ang ilang sandali, ang lalaki ay pumasok sa banyo. Saka pa lamang nagpatuloy ang naudlot na kwento. "Sige, magpatuloy ka sa pagsasalita." Nagsalita si Hao Gaoming, "Kapatid, para maintindihan mo ako, kung sabihin ko sa iyo na ang oras ay maaaring manipulahin, iisipin mo ba na ako ay maisakit sa isip? Makinig ka, Laiwen. Sa sandaling ito, kailangan mong sumagot sa akin ng seryoso." Kalmado siyang sumagot, "Kumain ka ng fast food at hindi ka nagtip, kaya nagpapatunay ka sa pamamagitan ng ganitong paraan, hindi ba?" Bahagyang tumawa si Hao Gaoming, "Tama. God. Ginagawa ko ngayon para sa isang taong tinatawag na time merchant, loser, upang isagawa ang isang bahagi ng isang dakilang plano, ang plano na lumikha ng isang bagong mundo." Kumunot ang noo ni Levin at nagtanong, kung ganoon, ang patuloy na aktibong pagpapalawak mo ng Jin Organization Plan ay hinihiling din ni Lucer. Hindi sumagot si Hao Gaoming kundi diretsong sinabi, "Ang sir na ito ay marahil walang paraan para gamutin ang anak mo, ngunit maaari niyang bigyan ng sapat na oras ang anak mo. Kapag may oras, lahat ay posible, tama?" Nagsalita siya, nag-anyaya, "Sumali ka sa amin. Sabay-sabay nating itayo ang mundo. Ito ang kaligtasan para sa sangkatauhan. Maaari nitong pamunuan ang pag-unlad ng sibilisasyon ng tao." Narinig ito, biglang nalugmok si Levin sa pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong siya muli, "Itong loser mo, mabibigyan niya talaga ang anak ko ng maraming oras?" Habang sinasabi iyon, naging maseryoso ang kanyang tingin. Sumagot din si Hao Gaoming ng tiyak, "Sapat na para makahanap ka ng pinakamagandang paraan para gamutin siya. Si Lucer ay maaaring lumikha ng bagong buhay, mas lalo pa niyang maililigtas ang kamatayan." Sinabi ni Levin ng may determinasyon, "Sila ay naglalagay ng mga staff sa tabi ng anak ko. Talagang hindi ko siya pwedeng iwanan na mag-isa. Kung talagang hinihiling niya na sumali ako, nagbigay siya ng mungkahi, kung ganoon, dalhin muna ang anak ko. Iyon ang inyong mga salita na magiging inyong credentials." Tiningnan ni Hao Gaoming ang maliwanag na screen ng telepono at nag-iisip. Sa opisina ni Luli, katatapos lang mag-report ni Hao Gaoming. "Ganyan nga." Nagsalita si Luli, Jediset, "Kung ganoon, ang kondisyon ni Professor Levin upang tanggapin ang ating alok na sumali ay kailangan nating iligtas ang kanyang anak." Agad siyang sumagot, "Opo." Si Capit. Si Levin ay isang kabataan pa lamang na wala pang 30 taong gulang. Ngunit mayroon na siyang malaking reputasyon at ilang beses nang nagsilbi sa mga mahalagang posisyon sa proyekto team na nag-aayos ng gene sequence ng 1.5 milyong species sa mundo. Tumawa ng mahina si Luli, "Naku, hindi ko masabi, napakagaling talaga ng kaibigan mo." Siya mismo ay nahihirapang makaligtas, ngunit gusto pa niyang magbigay ng credentials. Nagbago ang tono ng boses niya na may bahid ng pagdududa at nagtanong, "Ngunit, talagang napakagaling ba ng anak niya?" Malakas na tinawag ni Luli si Bang Hao. Agad siyang lumapit, nakatayo ng tuwid, mabilis ang hininga. Dalawa na lang sila sa opisina, umalis na si Hao Gaoming. Nagsalita si Luli upang magtanong, "Hao Zi, kumusta ang estado ng team mo kamakailan?" Malinaw na sumagot si Bang Hao, "Napakagaling, sir. Lahat ay napakasigla, sir." Pagkatapos ng 8 taon ng acceleration, ang lakas ng combat ng unit ay maaaring umabot sa antas ng Special Forces. Ngayon, lahat sila ay sabik na makipaglaban. Gusto nilang makatanggap agad ng misyon upang subukan ang kanilang kakayahan. Huminto si Bang Hao, pagkatapos ay nagbago ang tono niya na seryoso at nagulat, "Ngunit sa palagay ko, may malaking problema."
Nagtaka si Luli at nagtanong, malaking problema? Nagsimula si Bang Hao na magulat, hindi talaga sila nagkaroon ng kalmadong espiritu ni Instructor Zhang Xiaoshan. Ang mga batang hilaw na ito ay hindi kasing galing ng isang sundalo na matagal nang nakipaglaban sa digmaan. Tiningnan siya ni Luli at naisip, hindi sapat ang karanasan sa labanan. Pagkatapos ng sandali, nagsalita si Luli, pinupuri, lubos akong nagulat sa iyong kakayahan na suriin ang pangkalahatang sitwasyon. Mas nagiging katulad ka na ng isang veteranong sundalo. Naisip ni Bang Hao, kung papabilisin ko ang kanilang oras ng 2 beses sa loob ng mahabang panahon, makakabawi kaya ito sa kakulangan ng karanasan sa labanan. Ngunit ang karanasan sa labanan ay hindi tulad ng pagbawi ng alaala. Maaaring sa pamamagitan lamang ng patuloy na paggawa ng misyon ito makakabawi. Nakakasakit ng ulo. Pagkatapos ng pagsusuri at pag-iisip, sa wakas ay nagsalita si Luli, Bang Hao, may misyon akong ibibigay sa inyo. Seryosong sinabi ni Bang Hao, opo, sir. Nagpatuloy si Luli sa pagbibigay ng misyon, sa pagkakataong ito, kailangan ninyong dalhin ang isang mahalagang talento. Kasabay nito, lahat ng lihim na dokumento mula sa research side na iyon ay dalhin din pabalik. At para sa akin. At ang huling beses na ito ng mga scout ay hindi pareho. Sila sa pagkakataong ito ay mga laruan. Isang magandang pagkakataon ito para makakuha ng karanasan, hindi ba? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Bang Hao. Medyo nanginginig siya. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo. Nawala ang ngiti at bumalik ang karaniwan niyang seryosong mukha. Malinaw siyang sumagot ng may determinasyon, Sir, kapag iniutos ninyo, matutupad ito. Sa pribadong ospital sa bansang sa koridor ng ospital. Isang lalaki na nagtutulak ng cart na may kagamitan ang naglalakad, humihimig ng isang kanta. Seryoso at madilim ang mukha niya. Ang earphone na suot niya ay hindi nagpapatugtog ng musika, kundi nagpapatugtog ng audio ng usapan. Tatay, kailan ako makakaalis dito? Nakakainip dito. Kinuha pa nila ang portable device ko. Sa silid ng ospital, hinaplos ni Professor Levin ang ulo ng kanyang anak at inalo siya, mag-relax ka lang, Smith. Kapag gumaling ka na, bibilhan kita ng bago. Ang anak na lalaki, nakahiga sa kama ng ospital, humingi, ang gusto ko ay limited edition. Walang kapalit, maliban kung bibilhin mo ako ng FA5, tay. Umiti si Levin nang mapagbigay at sumang-ayon, tiyak na ganun. Umikot ang ulo ng anak at nagdamdam na bumulong, nagsisinungaling ka. Kung kaya mong bilhin, saka mo sabihin. Narinig ang pagbukas ng pinto, umasok ang lalaking naka-uniforme ng medical staff. Umiti siya at pinayuhan, ang gwapong batang lalaki ay dapat nang magpahinga. Oras na ng check-up ng pasyente. Ayaw siyang istorbohin ni Sir. Bumuntong hininga si Levin sa pagkalumbay. Tumayo siya, isang kamay sa baywang, nagpaalam sa anak, ang masayang oras ay palaging hindi nasasayang sa pagtitiis, hindi ba? Oras na para harapin ang trabaho. Sumagot ang anak na lalaki sa kama ng ospital, sige, tatay. Hinawakan ni Levin ang kanyang kamay at kinamayan ang kanyang anak, magkita tayo bukas, anak. Masayang sumagot ang anak, paalam, tatay. Sa parking lot, nakaupo si Levin sa isang kulay abong kotse, galit na galit ang mukha. Nanginginig ang kanyang mga ngipin. Lihim siyang nagmura, mga thusin na ito. Narinig ang mga yabag, nagtaka siya, ha? 2 pamilyar na kabataang lalaki ang nakatayo doon. Nagsalita si Wang Ziqiu, Professor Levin, hello. Kami po ay mga tauhan ng time merchant, loser. Sumunod po kami sa utos para samahan ang anak ninyo. Tumingin si Levin sa kanila at nagsabi, lintik. Mga kaibigan pala sila ni Hao. Sa isip niya, ang bata naman nila masyado. Nagsalita siya, makinig kayo. Lubos akong naniniwala sa inyo, ngunit ang mga nasa itaas na iyon, wala silang alam, naiintindihan nyo. At kayo 2 batang lalaki, ako talaga ay isang tanga. Tapat akong nagmumungkahi na 2 kayo ay makahanap ng tea. Habang nagsasalita, lumingon siya upang tingnan, ngunit nakita niyang walang tao sa labas na nagpagulat sa kanya. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Wang Ziqiu mula sa likuran niya, saka lang na-realize ni Levin. Sa huli, gusto mo bang gawin o hindi? Pinagpapawisan si Levin, punong-puno ng pagtataka sa kanyang puso. Nagtaka siya, kailan? Paano? Possible. Tama. Sinabi nga ni Hao.
Ang loser na ito ay isang time merchant. Nag-aalinlangan siyang nagsalita, kung gayon, sinabi lahat ni Hao. Totoo rin na mabibigyan niya ng napakatagal na oras ang anak ko. Nagsimula na siyang mawala ng pasensya. Nagsalita ang batang lalaki, Hoy. Hoy! Masyado ka ng madaldal. Kung hindi mo gagawin, aalis na kami. Pero babayaran mo ang pamasahe namin sa first class, kuya. Mas kalmado namang sumagot si Wang Zikyu, narito kami para pag-usapan ng kaunti ang plano. Tutal, napakahalaga ng oras. May pagdududa si Levin na tumingin sa kanila. Sa parking lot, narinig ang mga salita ng plano. Mamaya, makakatanggap ka ng peking email. Maaari mo itong gamitin para mailabas ang anak mo mula sa mga sumusubaybay at magpapanggap kami bilang mga bodyguard na inupahan mo para samahan ang bata. Mula doon, kukunin namin siya. Lumingon si Levin nang may pagtataka. Tumawa ng bahagya si Wang Zikyu at nagpatuloy, bagaman ang kalaban ay walang superpower, sila ay sinanay ng department na gumagastos ng malaking pera. Kaya mas maganda kung walang anumang hindi inaasahan na mangyari. Para sa kanilang kabutihan. Bumalik sila sa koridor sa loob ng ospital. Isang anino ang gumagalaw. Naglalakad si Levin sa ilalim ng tingin ng maraming doktor. Bigla, isang tawag ang narinig sa kanyang tainga, Professor Levin. Isang batang lalaki ang umiti ng kaibigan at nagtanong, akala ko po, natapos na kayong magtrabaho. Kalmado siyang sumagot, bigla akong nakatanggap ng email mula sa isang kaibigan. May pamamaraan pala sa isang ospital sa bansang AC para gamutin ang anak ko. Narinig ito, kumunot ang noo ng binata. Seryoso niyang tinanggal ang kaibigang ngiti at nalugmok sa pag-iisip. Ngumiti si Levin ng pilit, gusto ko sanang asikasuhin agad ang pag-check out ni Smith. Magkita na lang tayo mamaya. Pagkatapos magsalita, nerbiyoso siyang umalis. Tahimik na sinundan siya ng binata. Nang itinaas niya ang kanyang kamay sa earphone, madilim ang mukha niya at nagsalita, Sir, narinig na po ninyo, hindi ba? Ano ang dapat naming gawin ngayon? Dapat ba kaming gumamit ng marahas na pamamaraan? Sa ibang lugar, ang anino ng tao sa harap ng mga computer screen ay sumagot, nagsisimula na siyang maging balisa. Tumawa ng mahina siya, bumulong, bansai, isang maliit na kakaibang bata. Hindi mahalaga. Basta si Levin ay nasa ilalim ng aking kontrol, ayos na. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen at sinabi, gusto kong makita kung anong panloloko ang kaya niyang gawin. Sa ilalim ng tingin ng dalawang binata, isang boses ang nagsalita, bansai. Itinuro ng batang lalaki ang dalawang tao at nagtaka, ako lang ang pupunta. Gusto ko sanang sumama sa kanila sa bansa. Umiti si Levin, tumango at sinabi, anak, marahil ay may paraan talaga para gamutin ka. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na ito, hindi ba? Ang dalawang taong ito ay sisiguraduhin ang kaligtasan mo habang nasa daan. Smith. Nagdamdam si Smith. Pagkatapos, nakakrus ang mga braso sa dibdib, tumawa siya ng malikot, tatay, dapat talaga maging masipag kayong mag-aral, Ngayon, ang eroplano pa rin ang pinakaligtas na paraan ng transportasyon sa mundo, hindi ba? Sumagot si Levin, ganoon nga. Medyo natigilan siya, nag-iisip, nakatingin sa kanyang anak. Bigla, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ng apat sa silid. Isang medical staff ang pumasok. Habang nakangiti, sinabi niya, magandang balita, Yin 11. Kinumpirma na namin ang katotohanan ng email. Makakalis na kayong dalhin ang bata ng may kapayapaan ng isip. Medyo tensyonado ang mukha ni Levin. Sinabi niya, kung ganoon, mabuti. Nagtanong muli ang doktor na may bahid ng pagdududa, pero sino itong dalawang tao? Si Levin ay nagpakita ng kalmado at sumagot, sila ang inupahan ko para maging bodyguard para samahan si Smith. Sa palagay ko, may karapatan akong umupa ng sarili kong tao para protektahan ang anak ko. Nagkibit balikat ang batang medical staff, hindi. Huwag ninyo po akong maliitin. Siyempre, karapatan ninyo po iyon. Ngunit seryoso niyang sinabi, siguro po, kailangan kong mag-report ng kaunti sa boss. Bigla, isang ibang boses ang nagsalita, hayaan niyo po akong magsalita, kung maaari. Pinalo ni Wang Zikyu ang likod ni Levin, tumawa ng bahagya at sinabi, itong sir na ito ay marahil gumastos ng malaking halaga. Ayaw kong mawala ang order na ito.
At isa pa, ang aming kumpanya ay laging sumusunod sa oras. Kung dahil sa ilang malabong panlabas na dahilan at mga kadahilanan na nagdulot ng pagkahuli ng pasahero, hindi matutuwa ang boss ko. You said the way, mahalaga ang oras ng boss ko. Madilim ang mukha ni Levin, pinagpapawisan, takot ang mukha. Sa isip niya, ang tai-tai ho ay narito na. Hindi sila kumakain ng malambot na pagkain. Habang ang medical staff ay ngumiti ng inosente at nagpaliwanag, hindi, sir. Sa palagay ko, hindi po ninyo naintindihan ang ibig kong sabihin. Alam niyo po, ito ay isang malayang bansa. Hindi po namin maaaring labagin ang hangganan ng panghihimasok sa personal na pagpipilian ng ibang tao. Ang ibig ko po ay kami po ay magpapadala ng sariling sasakyan para dalhin kayo sa airport. Dahil dito, medyo natigilan silang tatlo at tumingin sa medical staff. Iba sa takot na ekspresyon ni Levin, tumango ang batang lalaki sa likuran at sumang-ayon, kung ganoon, maganda po ito. Ang sasakyan dito, masyadong magaan ang gas, masyadong malakas ang preno, at hindi pa kami masyadong sanay. Umiti ng bahagya ang medical staff at sinabi, gagawin ko ang mga proseso. Tumingin si Levin sa taong aalis at sinabi, sige, mabuti. Pagkatapos umalis sa silid ng pasyente at isara ang pinto, naging madilim ang mukha ng medical staff. Sa silid na puno ng mga screen, isang boses ang narinig, Sir, ano ang dapat naming gawin ngayon? Ang sinasabing deserved ay sumagot, itong kakaibang bata na ito ay ang ating panlaban kay Levin. Ang mga kagamitang basura tulad nito ay siyempre, kailangang mahigpit na hawakan sa ating sariling kamay. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon, ang kanyang bibig ay nakangiti, gayunpaman may gustong magnakaw. Kung ganoon, kailangan silang mamatay. Ang medical staff ay bahagyang tumango, matigas ang mukha. Sa parking lot, ang kama ng ospital ay inilipat na sa sasakyan. Mula sa malayo, isang boses ang narinig, ang malaking bato sa puso mo ay sa wakas ay nabawasan na, hindi ba? Mukhang magkakaroon tayo ng panahon na hindi magkikita, Professor Levin. Muli siyang tumingin sa sasakyan at nagtanong, sigurado ba kayo na sila ay mas angkop na mag-alaga sa kanya kaysa sa amin? Narinig ito, medyo kumunot ang noo ni Levin. Tiningnan niya ang taong nakatayo sa tabi niya. Tinapik siya sa likod at sinabi, nagbibiro lang ako, kasama. Tingnan mo ang ekspresyon mo. Isang ibang medical staff sa sasakyan ang tumawag, pwede na tayong umalis. Lumingon si Levin at nagsalita, kung ganoon, aalis na rin ako. Mayroon akong ilang trabaho na kailangang ayusin. Nanatili siya at mumiti ng kaibigan at sumagot, sige. Ngunit pagkatapos noon, agad na nagbago ang kanyang saloobin at naging tuso. Umalis ang medical vehicle sa kalsada. Ang nakaupo sa driver's seat ay ang medical staff na may blonde hair. Sa tabi niya ay ang binata na may itim na buhok. Tumakbo ang sasakyan sa kalsada, dumaan sa mga bukirin. Nagsalita ang lalaking may itim na buhok, nang pumunta kami rito, hindi ko naaalala na may lugar na ganito kalapit sa airport. Mukhang matagal ng abandonado. Tinignan siya ng driver. Biglang naging tensyonado ang atmosfera nang kumunot din ang noo ng natitirang medical staff at ni Wang Ziqiu. Puno ng pagkaalerto ang kanilang mukha. Bigla, nagkaroon ng problema ang sasakyan at biglang nagpreno. Sa loob ng driver's seat, tumalsik ang dugo at pinulaan ang salamin ng bintana ng sasakyan. Isang baril ang itinapon sa sahig. Isang boses ang narinig, ligtas na ang bata. Magpatuloy sa aksyon. Ang lalaking itinapon sa lupa. Isang nagbabala na boses ang narinig, huwag kailanman itago ang baril sa loob ng jacket. Masyadong halata ang galaw. Sana, sa susunod na buhay, matandaan mo ang puntong ito. Nagsalita ang boses habang sinasara ng katabi ang likod na pinto ng sasakyan. Nagtanong si Wang Ziqiu, kung ikaw, saan mo ito itatago? Humimig ng ang lalaking may itim na buhok. Pagkatapos ay nagtinginan silang dalawa at mumiti ng may pagkapilyo. Sabay silang naglakad habang narinig ang mga salita, magpadala ng mensahe sa taong puti ang kamay. Kaya ba niya o hindi? Sa tingin ko, masyadong agresibo ang kanyang innate quality. Sumagot ang isa, tama na ang daldal. Gumalaw ayon sa plano. Sa ilalim ng mataas na gusali, maliwanag ang liwanag ng buwan. Naglakad si Levin sa koridor. Tiningnan niya ang telepono. Isang mensahe ang dumating na may nilalaman, napakaligtas mo. Handa na para lumipad.
Nakita ito, isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Naisip niya, sige, susunod na, ako na ang bahala. Narinig ang boses ng sistema, kinumpirma ko. Welcome, Professor Harry Levin. Sinimulan ni Levin na alalahanin ang mga sinabi sa kanya, Professor Levin, itong maliit na bagay na ito ay ang Golden Finger. Kailangan mo lang itong isaksak sa terminal system ng Internal Research Institute. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Dakilang tagumpay. Binuksan ni Levin ang pinto. Ang ilaw na pumasok ay nagpakita ng kanyang anino. Nakita ang mga cart at mga sistema ng makina, kinuha niya ang isang ASQ at naisip, kailangan lang isaksak, hindi ba? Pagkatapos, hindi siya nag-aalangan at isinaksak ito. Sa isip niya, sige na. Bigla, mula sa likuran, bumukas ang pinto na nagpagulat kay Levin. Lumingon siya. 2 guard at ang medical staff ang lumitaw. Sumigaw ang 2 guard, itataas ang mga kamay. Walang hiya. Habang ang medical staff ay ngumiti ng bahagya, nasiyahan, hindi inaasahan na magkikita tayo agad, Professor Levin. Ang mukha ni Levin ay naging takot at tense nang nagsalita ang lalaki ng may pagmamalaki. Talaga bang iniisip mo na tutulungan ka ng mga batang estudyante mo na tumakas mula rito? Sa katotohanan, ang aming mga pamamaraan ay napakabihasa. Ngayon, napakatibay na ang ebidensya. Magsasagawa kami ng mahigpit na surveillance sa iyo sa loob ng 24 na oras. Pinakamataas na antas ng surveillance. Kinuha ng guard ang ASQ at itinapon ito sa harap, tumawag, Sir. Isang kamay ang sumunggab dito at nagbabala, sa susunod na magnanakaw ka, mas maganda kung maghanap ka ng profesional na team. Tumawa siya ng may pagmamalaki, itinataas ang ASB sa kanyang kamay, at nagsabi, at may profesional na kagamitan. Bigla, natigilan siya. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Isang boses ang umalingaw sa buong silid, akala mo, kapag hinugot mo, ayos na. Talagang ginugol ko ang buong umaga sa pagsulat nito. Huwag mong maliitin ang iba. Sa susunod, kung gusto mong pigilan ang pagnanakaw, mas maganda kung maghanap ka ng profesional na kasama at may profesional na kagamitan. Lahat ay naguguluhan na nagtinginan at nagtanong, sino? Sino ang nagsasalita? Nasa broadcast room ba tayo? Impossible. Sa ibang silid, si Robert ay nakaupo, nagmamasid sa lahat ng nangyayari at nagsalita. Ngayon, lahat ng bagay sa inyong organisasyon, wala ni isang nawawala, lahat ay nasa harap ko. Kaya hindi na ako magpapakapormal pa. Narinig ito, natakot siya, naguguluhan. Nanlaki ang mata niya at sumigaw ng malakas, bilis. Dalhin niya na ang taong ito. Patuloy na umalingaw ang boses, huli na. Mabilis na may isang bagay na bumilis. Isang tao agad na nawalan ng malay na nagpalaki sa mata ni Levin. Pagkatapos, ang natitirang guard at ang medical staff ay dumura ng dugo. Lumitaw ang 2 lalaking nakamaskara, may dalang sandata, habang muling umalingaw ang boses, tapos na ang misyon mo. Dahil ang ating mga tao ay nasa isang kakaibang estado, susunod, hinihiling namin sa iyo na mabilis na pumunta sa ospital upang patatagin ang estado. Sa labas ng koridor, nakahandusay ang mga bangkay. Nagsalita si Robert upang patatagin ang loob, huwag kayong mag-alala, Professor Levin. Lahat ng bahagi ng research facility na ito ay naasikaso na. Tumawa siya ng bahagya at nagsalita, ang susunod ninyong misyon ay pumunta sa China at makipagkita sa inyong anak. Narinig ito, lumuha si Levin, lubos na nagpapasalamat. Bumulong siya, Diyos ko. Sa ilalim ng mga puno sa bahay, sa mesa, may isang chessboard. Isang boses ang nagsalita, isang buwan na ang lumipas ng mabilis. Buntong hininga si Luli habang nagsalita si Weiwen, talaga namang madaling maubos ang oras, hindi ba, sir? Gaano pa katagal ang kailangan? Bumuntong hininga si Luli ng bahagya. Itinaas niya ang white chess piece at nagtanong, okay lang naman sa 2 mag-ama rito, hindi ba? Umiti siya ng bahagya, mukhang okay naman. Bihira sa kanila na maramdaman ang kakaibang klima. Masasabi nating kalayaan din ito para sa kanila. Sa isip niya, sa wakas, ako na ang sunod na pupunta. Narinig ito, umiti si Luli ng may pagkapilyo, Jason. Habang nagpatuloy si Weiwen, ang pangunahing laboratorio sa Italy, ang Plant Ecosystem Laboratory, ang Animal Ecosystem Laboratory, ang Gene Sequencing Laboratory, ang Cytology Laboratory, at B. Ay natapos na lahat.
Bigla siyang naging seryoso at nagsabi at ang sikat na historian, ang manunulat ng kasaysayan ng tao, si Ian Iwaura, ay nawawala. Ang mathematisyan ng bansa, si Gloria, nawawala. Ang biologist na naghiwalay ng cell sa bansa, si Hyman, nawawala. Ang microbial ecologist mula sa bansa, si Peter Smith, nawawala. Si Professor Bernard ng expert group na nag-aaral ng Gene Similarity Project ng bansa, nawawala. Nasiyahan si Luli at pinuri, naglilipanan na ang mga bulaklak sa lahat ng dako. Napakagaling! Sabi niya, ngayon, maraming organisasyon sa mundo ang nag-imbestiga sa atin, hindi ba? Tumawa si Weiwen ng may pagkapilyo, marami. Sa pagkakataong ito, marami kaming nakuha na eksperto, kahit mula sa ilang nangungunang organisasyon. Parang kumukuha ng ngipin mula sa bibig ng tigre. Tiyak na nagmamadali sila. Ang mga eroplano ay lumitaw sa alaala ni Weiwen. Nagpatuloy siya, upang maabot ang target na oras, ang Miniature World No. 1 Creation Committee ay nagtakda ng isang lihim na maliit na grupo na nagmamadali sa bawat minuto. Kailangan kong aminin, ang efficiency lamang ng inyong team ay napakataas, nakakagulat. Hinawakan ni Weiwen ang chess piece at nagsalita, bagaman sa pagkakataong ito, lumabas tayo mula sa anino patungo sa liwanag, hindi madali para sa kanila na malaman ang ating sitwasyon sa loob. Tumawa si Luli ng malikot, binago ang paksa. Hindi inaasahan. Dati, pinapaalalahanan pa ako ni Teacher Du na maging maingat. Narinig ito, tumawa lang ng bahagya si Du Weiwen, ang mga bagay ay umabot na sa ganitong punto. Ang focus ng Eternal Club ay hindi na ang mga organisasyon at ahensya na kayang labanan. Sa halip na mag-alala na hahanapin tayo ng iba para sa maliliit na bagay, mas mabuti na bigyan ng pansin ang pag-unlad at paglikha ng bagong mundo. Nalugmok si Luli sa pag-iisip. Tahimik niya siyang tiningnan. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at nagsabi, ngunit sa kabaligtaran, sa tingin ko, si Teacher Du ay masyadong tiwala sa sarili. Bigla, isang boses ang nagsalita na nakakuha ng atensyon ng dalawa, Sir. Pumasok si Aochu at nag-ulat, nakatanggap po kami ng balita mula sa Suburban Laboratory. Ang mga eksperimento ng dalawang profesor, sina Shin at Anthony, ay may bagong development. Gusto po nila kayong imbitahin na tingnan muna. Sumandal si Luli at sumagot, sige. Sa isip niya, talagang sunod-sunod ang magagandang balita ngayong araw. Sa Eternal Club, narinig ang mga salita, opo, sir. Hindi niyo na po kailangang magpalit ng damit. Tutal, pupunta po kayo sa laboratorio. Kalmadong sumagot si Luli, hindi na kailangan. Pareho lang naman. Sumagot ang isang tao, naiintindihan na po. Dalawang aparato na mukhang relo ang nakalagay sa mesa. Isang katanungan ang ibinigay, ito ay T. Tumawa ng masaya ang lalaki at nagpakilala, ito. Ito ang aking pananaliksik sa energy balancing bracelet. Tiningnan ni Luli ito at nagtaka, energy balancing bracelet. Paano iyan? Kinaway-kaway niya ang kamay, hudyat na lumapit, pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag, noong bata pa ako, natuklasan ko na ang ordinaryong nasa hustong gulang, kahit nagamitin niya ang buong lakas. 33% lamang ng kabuang fibers ng kalamnan ng katawan ang maaaring gamitin. Na-realize ni Aochu at nagsalita, oh ha. Tumawa ng bahagya si Isiguro, lumingon at nagpatuloy, habang ang mga profesional na atleta ay maaaring umabot sa 42%. Hindi ba't napakahalaga nito? Itinaas ni Luli ang kanyang salamin, mukhang medyo walang pakialam sa pagsusuri. Sa katotohanan, ito ay isang fenomeno ng pagbaba ng signal transmission sa proseso ng muscle control signal transmission na ipinapadala ng utak, na nagreresulta sa hindi pagtanggap ng mga kalamnan ng katawan ng buong operational command. Sa isip niya, kagabi lang binasa ko ang aklat na ito. Narinig ito, natigilan siya sa loob ng ilang segundo at masayang tumawa, Loser, napakatumpak ng sinabi niyo. Mukhang sanay din kayo sa larangan na ito. Narinig ito, nauutal siyang nagsalita, Sa totoo lang ni. Habang nagpapatuloy si Isiguro, kaya naman, ginawa ko ang bracelet na ito. Gumagamit ito ng prinsipyo ng low-frequency electric signals, na ginagaya ang karaniwang aktibidad ng nerbiyos, upang pasiglahin ang muscle fibers sa katawan ng tao na nasa resting state. Ang modelo ng muscle ng tao ay lumitaw kasama ang paliwanag, dahil dito, tumataas ang lakas, tibay, bilis, at flexibility ng isang ordinaryong tao.
Masasabing ito ang unang hakbang ng sangkatauhan upang mag-evolve tungo sa mga superhumans. Kinuha ni Luli ang bracelet, nagdududa na nagtanong, sa maliit na laruang ito lang. Narinig ito, hinawakan niya ang punching bag at nagbigay ng mungkahi, "Sir, gusto niyo bang subukan? Espesyal ko itong inihanda para sa inyo." Ngunit bago pa man makasagot si Luli, sa likuran niya, mabilis na itinaas ni Aochu ang kanyang kamay at paulit-ulit na sinabi, "Ako. Ako. Ako. Ako na po." Nakita ito ni Ishiguro, tumawa ng bahagya at sinabi, "Sige na." Sa wikang Hapon, si Aochu ay nagsusuot na ng bracelet, handa na. Nararamdaman niya ang mga pandama sa kanyang katawan. Naisip niya, ang pakiramdam na ito ay parang isang malakas na agos ng kuryente na dumadaloy sa buong katawan. "Narito na," sabi niya. Kasabay nito, pinatibay niya ang kanyang paa. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ng dalawang tao, si Shen Aochu ay isang suntok na bumali sa kalahati ng punching bag sa harap niya. Ang punching bag ay nahati, ang mga piraso sa loob ay nahulog. Napatulala si Shen Aochu. "Ito ay tea." Lumingon siya, awkward na nautal, hindi na kailangang bayaran, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Luli sa pagkabigla, habang si Ishiguro ay patuloy na nakangiti ng may pagmamalaki. Sinabi niya, ang pinakamataas na porsyento ng muscle fibers sa ordinaryong tao ay nag-o-oscillate sa pagitan ng 0% at 15%. Ngunit batay sa resulta ng punching bag, mukhang napakatalentado ng dalagang ito. Mayroon akong isang mapangahas na ideya. Narinig ito, sinulyapan siya ng taong katabi niya at nagbabala, "Isiguro, masyado na yan." Sinabi niya upang patatagin ang loob, "Huwag kang mag-alala." Habang si Aochu ay naguluhan, "Ha? Bakit ganyan? Hindi maaari. Hindi maaari." Si Bang Hao, mula sa malayo, nanigas, nakatayo sa harap niya. Lumingon si Shen Aochu at bumulong, "Sir, nagbibiro lang po." Ang taong ito ay kayang basagin ang pulso ng iba ng malakas. Ngumiti ng bahagya si Luli at sinabi, "Napakahusay ng ugali ni Bang Hao. Talagang hindi mo kailangang magpakahina, hindi ba, Bang Hao?" Narinig ito, sumagot siya ng tiha. Sa labas ng silid, sa control room, isang boses ang umalinggaw-ngaw, nagsimula na ang pag-record ng datos. "Maaari na nating simulan." Medyo awkward si Aochu, nautal, "Hoy. Ako. Narito na po ako, Li." Inalis niya ang kanyang takong na sapatos. Sa ilalim ng nagtatakang mga mata ni Bang Hao, si Shen Aochu ay lumusob sa bilis at sumuntok ng malakas, ngunit lumipad sa gilid ng balikat ni Bang Hao. Pagkatapos ay binago niya ang direksyon at sumuntok sa harap niya. Nagduda si Ishiguro, naisip, "Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko." Habang patuloy na sumusuntok si Shen Aochu, ngunit umiiwas si Bang Hao nang hindi nasasaktan. Nanlaki ang mata niya sa gulat, nagtaka siya, nakatakas siya ng may swerte. Walang bracelet, paano posible? Sa sandaling ito, napatitig si Bang Hao at lumingon. Inikot niya ang kanyang kamay at sumuntok. Dahil dito, naging madilim ang mukha ni Aochu, punong-puno ng takot, ngunit ang kamay niya ay huminto lamang sa harap ng mukha niya at hindi umatake. Agad siyang umatras ng nanginginig. Sa labas ng silid, narinig ang natatarantang boses, "Professor. Itong taong ito ay kakasuntok lang at sinira ang dating datos limit natin." Narinig ito, natulala siya at nagtanong, "Ano?" Pumasok si Ishiguro sa silid at nagmungkahi, ang batang lalaki ay sumuntok sa katawan.